sa San Mateo, Rizal, isang INC. Tuloy po kayo. Brother Eddie, matagal na po akong aanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. 40 taon na po akong aanib. Pero madalas po pagka may pagsambasaan, binabanggit po yung talatang Roma 16:16. Pero yung pong mga ministro namin, hindi po ipinapaliwanag sa amin kung ano po ang kahulugan ng banal na halik sa Roma 16:16. At yung po bang sa matatandang kasulatan na yung pong Roma 16:16, ano po ba ang nakalagay sa Roma 16:16? Iglesia po ba ng Diyos o Iglesia ni Cristo? Sa unang tanong na sinabi mo, alam mo, yung banal na halik, pinapaliwanag nila yan. Kaya lang mali. Pinuna ko nga yan eh. Kasi ang paliwanag sa pasugo, ano ang opisyal na pangalan ng iglesia? Iglesia ni Cristo kasi ito ang pangalang ipinambati sa lahat. Pasugo ng September 1976, sa page 26, ganito ang nakasulat sa pasugo. Kapatid, pakinggan mo mabuti. Basahin mo na rin sa iyong screen. Sa Roma 16:16 ay ganito ang mababasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Ang pangalang iglesia ni Cristo ang pangalang opisyal sapagkat ito ang ipinag-utos na ipangbati sa lahat. Hindi ito katawagang panglahi o pangpuok o... Kapatid na Daniel, sandali. Ang sabi ng paliwanag ng pasubo, napasubo na talaga itong mga taong ito eh. Sa Roma 16:16, ganito ang mababasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Ang pangalang iglesia ni Cristo, ito yung paliwanag ng pastor. Ang pangalang iglesia ni Cristo, ang pangalang opisyal, sapagkat ito ang ipinag-utos na ipangbati sa lahat. Hindi naman kawalanghiyaan yung pagliligaw na yan. Ang ipambabati ba ay pangalang iglesia ni Cristo? Ayon sa Roma 16:16, o ang ipambabati banal na halik? Yun ang tanong ko kay Ka Ramos. Nako, namilipit yung matandang Ramos ng usapan namin doon sa radyo nung araw. Hindi ka ako ang pinambabati dyan, pangalang iglesia ni Cristo, kundi banal na halik. Sa lagay ba, pag nagkita mga miyembro nyo nagkasalubong sa daan, huy, Iglesia ni Cristo. Sasagot siya, Iglesia ni Cristo. Ganon ang batian nyo. Ang pangalang pambati, Iglesia ni Cristo. Ang pambati, banal na halik, hindi pangalang Iglesia ni Cristo. Unang-una, itindihin mo mabuti kapatid kung paano magligaw ng tao itong pasubo ninyo. Ang pangalan daw Iglesia ni Cristo, ang pangalang opisyal, sapagkat ito ang ipinag-utos na ipambati sa lahat. Samantalang ang pinag-uutos na pambati, mangagbatian kayo ng banal na halik. Ang liwaliwanag, yun ang utos No? Maging sa mga taga-Korinto, yun ang utos. Pero walang binabanggit ng Iglesia ni Cristong pangalan. Basahin natin sa unang Korinto. Ang sabi ng Apostol Pablo, 16:20 ng unang Korinto. Pinabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mangagbatian ng halik na banal. Yun din mismo Yung sinabi niya sa Roma, hindi na sinabi niya sa Korinto. Wala namang iglesia ni Cristo rito. Paano nangyari yan? Na sa Roma ay pambabati iglesia ni Cristo. Bakit dito sa unang Korintos 16:20? Wala namang iglesia ni Cristo binabanggit. Kung talagang ang iniutos na ipambati ay iglesia ni Cristo, pangalang iglesia ni Cristo. Sana ang sabi ni Pablo sa Korinto, binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mangagbatian ng pangalang iglesia ni Cristo. Hindi naman Kayo'y mangagbatian ng banal na halik. Sana may ideya ka kung paano manloko mga pastor mo, kapatid. Nasa pasugo yan. Hindi ito imbento, hindi ito paninira. Yung pambati, banal na halik. Utos yun sa Roma, utos yun sa Korinto, utos pa rin yun sa Thessalonica. Basahin natin ang 5:26. Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Ayan, kita mo? Lahat ng kapatid, batiin ninyo ng pangalang Iglesia ni Cristo? No!
batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Ang banal na halik ang ipinambabati. Si Pablo ba lang may sabi niyan? Si Pedro, ganun din ang sabi. Basahin natin sa 5:14 ng unang Pedro. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na kay Kristo. Amen. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Yun nga yung banal na halik. Alam mo ba, interpretasyon ng Iglesia ni Manalo dyan, kapatid? Sabi mo, hindi mo pa naririnig. Hindi ka siguro dumadalo. Kaya hindi mo narinig. Paparinig ko sa'yo ang interpretasyon. Pakita natin. Ngayon, tungkol po sa tanong nyo kanina, ito yung paliwanag ng mga nagsisipagsuri, ng kahulugan ng banal na halik. Opo. Ito po, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, mula po sa Weekly Bible Commentary, sa page 1225. Ano man Ito. nasa Ang paliwanag daw ng nagsusuri tungkol sa banal na halik, ito ang paliwanag ng nagsusuri, hindi kanila. No? Ina-adapt lang nila. At ang babasahin, Wycliffe Bible Commentary. Alam mo kapatid, si Wycliffe, protestante yan eh. Yang gumawa ng Wycliffe Bible Commentary, protestante yan. Alam mo ba ang paniwala nyo tungkol sa mga protestante? Basahin natin ang August 1961 issue ng Pasugo, page 39. Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor protestante sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Ministro pala ni Satanas yung mga protestante, sabi ninyo. Bakit pagka magigipit kayo sa paliwanag, kinukuha nyo ang paliwanag ng ministro ni Satanas? Contradiction niyang aral ng Pasugo eh. Dapat daw itakwil yung mga ministro ng protestante at mga pastor. Kasi mga ministro ni Satanas. Ngayon, nung hindi nila maipaliwanag yung banal na halik, pumunta sa Wycliffe Bible Dictionary. Ano raw? Ulitin natin nga, kapatid na Daniel. Ngayon, tungkol po sa tanong nyo kanina, ito yung paliwanag ng mga nagsisipagsuri, ng kahulugan ng banal na halik. Opo. Ito po, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, mula po sa Weekly Bible Commentary, sa page 1225. Ano mang nasa makabagong mga kultura ang lumalarawan sa malalim na pagmamahalan na dapat madama ng mga Kristiyano sa isa't isa. Isang halik sa pisngi, isang mainit na pakikipagkamay, ang paghahawak ng dalawang kamay, at iba pa. Ito ang katumbas ng iniutos ng mga apostol. Ito yung bunga ng pagsusuri ng mga nag-aaral po sa Biblia, kapatid na Michael, tungkol po sa Roma 16:16, ang ating stand na yung banal na halik, paraan po ng pagbati. Doon po sa mga bansa na yung beso-beso. Opo. Tama yun wala namang masama doon. At ginagawa nga po sa loob ng Iglesia ni Cristo, may mga kani po sa Iglesia na yun ang ginagawa. Opo. Na ang isa namang katumbas nito, yung shake hand. Opo. Batay din po sa ating binasa. Yan ay katumbas ng itinuro ng mga apostol. Batay po sa komentaryong ito. Yan ang ginagawa raw sa Iglesia ni Cristo. Yung pinaliwanag ni Wycliffe na protestanteng pastor na sa demonyo. Na ang kahulugan daw ng banal na halik, halik sa pisngi, beso-beso. O kaya shake hands. Yan. Ayan. Yan daw ang banal na halik sa inyo. Banal na halik pala yung shake hands. Ano? At saka yung beso-beso. Teka muna. Ganun ba ang pakahulugan ng Biblia sa banal na halik? Sa halik ng pag-ibig? Yung mag-shake hands, magbeso-beso? Balikan natin ang Roma 16:16. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayan, ang utos, mangagbatian kayo ng banal na halik, sabi sa taga-Roma. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Asan ba yung mga iglesia ni Kristo na bumabati sa taga-Roma? Basahin natin sa Galacia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Aba, yung palang mga iglesia ni Kristo na pawang kay Kristo, nasa Judea pala yun. Kaya yung mga taga-Judea bumabati ng banal na halik sa taga-Roma. Kung yan ay beso-beso, gaano ba kahahaba ang liig ng mga taga-Judea para mabati ang mga taga-Roma ng banal na halik? Kahit liig ng giraffe ang ilagay mo, hindi pwede. Ang distansya, 1,448 miles from Rome doon sa Judea. Yung mga iglesia ni Kristo sa Judea, mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo,
binabati nila yung mga taga-Roma ng banal na halik. Kung shake hands yan, paano nangyari yon? Paano maipapadala ni Pablo yung shake hands at saka yung beso-beso sa pamamagitan ng sulat? Ang pagbati ng banal na halik na isusulat, mga kapatid. Yung banal na halik na isusulat yon na ipapadala. Kung ang kahulugan ng banal na halik, beso-beso at shake hands, paano mangyayari yon? 1,440 kilometers away. Paano ka makakapag-shake hands? No? Mag-isip ka, kapatid na Antonio. No? Ang banal na halik is something spiritual. Hindi po yan physical na beso-beso. Kasi yung nasa mga iglesia sa Judea, na pawang kay Kristo, bumabati ng banal na halik sa mga taga-Roma. Tapos, nung kausap ni Pedro, yung mga Kristiyano nung una sa unang Pedro Kapitulo 5, sabi niya, mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Sabi ni Pedro sa mga sinusulatan niya, asan ba yung mga sinusulatan ni Pedro? Basahin natin yung umpisa ng kanyang sulat, kung kanino niya isinusulat. Sa unang Pedro 1:1, kapatid na Daniel. Si Pedro, na apostol ni Hesukristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Ang sinusulatan pala ni Pedro rito, mga hinirang, mga Hudyo na nangangalat kasi inusig ang iglesia. Yung iba nasa Ponto, yung iba nasa Galacia, yung iba nasa Cappadocia, yung iba nasa Asia, yung iba nasa Bithynia. Naku, nagkakalat-kalat pala Kristiyano noon. Ngayon sabi ni Pedro sa kanila mismo, sabi niya sa 5:14, magbatian kayo ng banal na halik. Kung ang kahulugan niyang banal na halik, mag-shake hands. Paano makikipag-shake hands yung nasa Ponto? Doon sa nasa Galacia. Ang layo. Ang layo sa katotohanan ng paliwanag. Sabagay, hindi naman yung paliwanag yun. Hiniram lang ni Ramil Parva at saka ni Sandoval. Hiniram lang sa paliwanag ng pastor ng protestante na ayon sa inyo sa demonyo. Ganyan kayo mga pastor nyo pag nagigipit. Kahit paliwanag ng demonyo, kinukuha. Parang si Manalo mismo, si Tandang Felix. No? Ang mga paring Katoliko raw sa demonyo. Pero nung paliwanagan niya na si Kristo raw verbo, salita, balak pa lang, hindi pa natutupad. Salita pa lang na balak, binalak na salita. Anong ginamit? Yung salin ni Juan Trinidad na paring Katoliko. Kung ang paring Katoliko ay mga alagad ng demonyo, bakit mo gagamitin yung Biblia na isinali ng mga demonyo, ng alagad ng demonyo? Mayroon naman Biblia na umiiral pa hanggang ngayon, ay 1,700 taon na ang edad, gaya ng Codex Sinaiticus, yung Codex Vaticanus, yung Codex Washingtonianus, matatandang Biblia. Ba't ka pupunta sa sali ng Katoliko, kamakailan lang, na ayon sa'yo, ang paring Katoliko sa demonyo? Ganun kasi ang ugali nyo, mga pastor nyo. Pag magigipit, para mapatunayan yung tiope, kahit saan Biblia ginagamit. Kahit paliwanag ng mga pastor ng protestante at ng paring Katoliko, na ayon sa inyo sa demonyo, ginagamit nyo. Paggipit na kayo. Yan. Kaya nagalit sa akin yung mga ministro na yan. Mahigit 20 demanda ang pinail sa akin sa Pilipinas para masira ako. Pero wala akong ginawang masama sa mga taong yan. Hindi ako nagnakaw dyan, hindi ako nanghingi dyan. May mga iglesia ni Cristo, hanggang ngayon may utang sa akin. No? Pero hindi ako galit sa iglesia ni Cristo. Galit ako dun sa aral na itinuturo ng mga bulaang pastor. Sukat pa kahuluganan mo ang banal na halik, shake hands tapos beso-beso. Paano mag-shake hands yung mga taga-Roma, makikipag-shake hands, makikipag-beso-beso sa mga nasa Judea, nasa Galacia? Ay, mali ang aral na yan. Spiritual yung banal na halik na yan, kapatid. Tawag nga ni Pedro, halik ng pag-ibig. Spiritual yan. Pagbabatian na mayroong pag-ibig, pag-alam kung ano na kalagayan ng kapatid. O kapatid, dyan sa Roma, sa ano na, kamusta na kayo dyan? O kayo, kapatid dyan sa Galacia, kamusta na kayo dyan? Yan ang utos Basahin natin ang Hebreo 10:24. Pakinggan nyo. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ayan, para yung pag-ibig, makapaghari sa kapatiran, magtinginan tayo. Maging maging occupied ka, tawag doon concerned ka sa kapatid. Inaalaala mo yung kapatid, kahit saan sila naroon, inaalaala mo. Yun ang pagbabatian ng banal na halik, yung maalaala mo yung kapatid, mapadalhan mo ng
kahit na sulat o kaya mapadalhan mo ng pagbati o kaya makibalita. Kaya lalo na ngayon, napakadali magdadial ka lang sa telepono, kahit nasa dagat, makakausap mo yung kapatid Pero para sabihin mo, pakahulugan nun shake hands at saka beso-beso. Merong espiritual na kahulugan ng halik, kapatid. Eto yun, pakinggan mo. Sa awit, sa Kapitulo 85, versikulo 10 patuloy, ganito nakasulat. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong. Katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Ayan, ang kaawaan at katotohanan nagsasalubong. Ang katwiran at kapayapaan naghalikan. Ang paghahalikan pala, pagsasalubong. Pagmamahal. Pananabik sa isa't isa. Concern sa isa't isa. Kaya yung kaawaan at katotohanan nagsasalubong yon. Ang katwiran at kapayapaan naghahalikan ayon sa Biblia. Salita ito ng Diyos no? Kaya yung halik sa Biblia, ang kahulugan nun pagsasalubong. Ang katwiran at kapayapaan naghalikan. Kaya yung pakikisama sa kapatid, yung pag-alaala sa kapatid, yung concern sa kapatid sa loob ng iglesia, katwiran at kapayapaan na nasa atin naghalikan. Ang ibig sabihin, nagmi-meet tayo sa kapayapaan, nagmi-meet tayo, nagkakaisa tayo sa katwiran. Yung pagkakaisa sa katwiran, yung meeting sa katwiran, meeting in minds, meeting ng kapayapaan, meeting sa aral, yung pagkakaisa sa aral, yon ay simboliko ng halikan ng magkakapatid sa iglesia. Pero never na ipinaliwanag ng mga apostol na ang banal na halik beso-beso o shake hands. Wala yan. Kapatid na Antonio, wala yan. Wala na lang maatrasan si Ramil at saka itong si Sandoval nung magkakausap kami sa telebisyon. Ginipit na lang ako, kakampi kasi nila sila gwardiya. Pag ako nagsalita laban sa iglesia ni Manalo, sinususpindi yung programa ko. Pag sila naman na nagsalita, kahit minumura na ako at kung ano-ano ng mga masasama sinasabing walang ebidensya, pumapayag sila gwardiya. Yan ang nangyari. Talagang yan ang karanasan ko dyan. Kasi galit sila sa akin Hindi nila kasi matututulan ng bibliko yung akin sinasabi. Ako natututulan ko sila Isa pa, yung magbatian ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat ang pangalang Iglesia ni Cristo raw, ang pangalang opisyal sapagkat siyang ipinambati sa lahat. Mali yan Hindi opisyal na pangalan niyang Iglesia ni Cristo. Bakit? Kung i-Englishin mo lang, makikita mo Hindi naman Iglesia ni Cristo nakalagay, Churches of Christ. Salute one another with a holy kiss. The Churches of Christ salute you. Plural yan Kaya lang ginagawa ng mga pastor nyo, pag in-English nila, inaalis nila yung Churches of Christ, nilalagyan ng Church of Christ. Ganyan sila mandaya. Ang nasa Biblia, Roma 16:16, ay Churches of Christ. No? Pero pag inilagay na sa pasugo, inaalis yung churches, pinapalitan Church of Christ. No? May 1973, page 10. What is that one body in which the people who are called by God are found? That one body is the body of Christ or the church. What is the name of that church which is the body of Christ and whose head is Christ himself? In Romans 16:16, this is stated, salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. The church which is the body of Christ and whose head is Christ himself is called Church of Christ. Nung ipaliwanag na, inalis yung churches, pinalitan ng Church of Christ. Miski sa Kastila, ang sabi doon, Iglesias de Cristo. No? Plural Churches of Christ. Ayan. Pero may manipulasyon. Inalis yung plural. Ginawang singular. Hindi pagtatapat ng katotohanan yan. Kasi ang mga iglesia ni Cristo, yan yung mga iglesyang pawang kay Kristo na nasa Judea. Basahin natin uli ang Galacia, kapatid na Daniel. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yung palang mga iglesia ni Kristo, yun pala yung mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo, sabi ni Pablo. Alin ba yung mga iglesyang nasa Judea na pawang kay Kristo o mga iglesia ni Kristo? 2:14 ng unang Tesalonica. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos
na nasa Judea kay Kristo Jesus. Pangalan pa ng iglesia ng Diyos. Yung palang mga nasa Judea na mga iglesyang pawang kay Kristo, yun pala, iglesia ng Diyos, mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ang pangalan nun, iglesia ng Diyos, kapatid. Yun ang nakasulat sa 20:28 ng Gawa, sa tamang salin ng Biblia. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Spirit hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang sabi sa Griego, yung mga mas original na mga translation, ang sabi, Ecclesian to Theo, iglesia ng Diyos. Hindi ko lang alam basahin yan sa Greek eh. Prosechi eutois kai panti to poimnio en umas to neuma to agion eteto episkopos poimainen ten ecclesian to Theo. Pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. Yan ang nasa Grego, hindi iglesia ni Kristo. Ngayon, ang kanilang argumento dyan, kaya raw iglesia ni Kristo, si Kristo daw ang ulo ng katawan. Ang iglesia raw ang katawan, kaya si Kristo ulo, kaya iglesia ni Kristo. Yun ang nabasa natin sa pasugo kanina. Ulitin nga natin yon, kapatid, na technician. Sa Roma 16:16 ay ganito ang mababasa, "Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo." Ang pangalang iglesia ni Kristo, ang pangalang opisyal, sapagkat ito ang ipinag-utos na ipangbati sa lahat. Hindi ito katawagang panglahi o pangpuok o pang isang katangian lamang, kundi ito'y tumutukoy sa lahat. Ito'y tumutukoy rin sa kalagayan. Ayan, yun ang paliwanag nila. Pero meron pang isang pasugo na kaya daw iglesia ni Kristo, kasi katawan ni Kristo is Kristo ang ulo, kaya iglesia ni Kristo, yun ang kanilang paliwanag. Pakilagay mo yung pasugo na yon. The church which is the body of Christ and whose head is Christ himself is called Church of Christ. Ayan, kasi si Kristo raw ang ulo, kaya ang tawag ay iglesia ni Kristo. Teka muna, kapatid. Mali ang interpretasyon na naman ni Manalo dyan. Colosas 1:18. Basahin natin, kapatid na Daniel. Siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayan, ang liwanag si Kristo ang ulo ng katawan. Alin yung katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia. Abe, di kasama si Kristo dun sa katawan? Siya nga ang ulo eh. Meron ba namang katawang walang ulo? Pugot yun. Pero sa isang tamang katawan, sa tamang sentido ng katawan, si Kristo ang ulo ng katawan. Sa makatwid ng iglesia. Alin ang iglesia? Di yung katawang may ulo. Para sabihin mo ngayon, iglesia ni Kristo kasi siya ang ulo ng katawan. Parang pinag-iwalay mo eh. Siya ang ulo ng katawan. Aling katawan? Yung katawang may ulo, nasa makatwid bagay ang iglesia. Ang iglesia, katawang may ulo, kumpleto. Kanino yung katawan? Kay Kristo ba yung katawan na yon? Basahin natin ng Efeso 2:16. Pakinggan nyo. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ayun. Katawang sa Diyos. Ang Diyos ang may-ari niyan eh. Siya nga ang nagporma ng iglesia eh. Sabi sa 12:28 ng unang Korinto, naglagay ang Diyos ng ilan sa iglesia. Una-una, apostol, ikalawa, propeta, ikatlo, guro, saka himala, saka kaloob na pagpapagaling. Mga pagtulong, pamamahala, iba-ibang wika. Sino ang pumorma ng iglesia? Ang Diyos. Inilagay niya na parang isang katawang kompleto. May ulo. Ang ulo si Kristo. Si Kristong ulo, sino may-ari? Basahin natin ang Lucas. Pakinggan niyo ang sinasabi sa aklat ni Lucas 9:20. At sinabi niya sa kanila, "Datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako?" At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, "Ang Kristo ng Diyos." Sino may-ari sa Kristo? Ang Diyos. Ikaw ang Kristo ng Diyos, sabi ni Pedro. Kaya yung ulo sa Diyos. Yung katawan, kanino? Sa Diyos, kasama ulo. 2:16, balik tayo, kapatid na Daniel. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Kanino yung katawan? Ang original may-ari nun ng Diyos. Hindi ibig sabihin kung katawan ni Kristo ang iglesia, pag-aari na ni Kristo ang iglesia. Hindi ganon. Katawang sa Diyos yan. Ang Diyos ang bumuo.
Inilagay ng Diyos ang bawat isang sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Unang Korinto. Basahin natin ang Kapitulo 12, versikulo 18, kapatid na Daniel. Datapot ngayoy inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kaniyang minagaling. Sino ang bumuo ng katawan? Ang Diyos. Ayon sa kanyang minagaling, nilagay niya bawat isang sangkap. Nilagay niya si Kristo na ulo at yung mga iba ay mga kaani, mga ministro, mga obispo, etc. Nakabuo ang Diyos ngayon ng isang katawan. Kanino yan? Isang katawang sa Diyos. Huwag mong kakalimutan, kapatid na Antonio, isang katawang sa Diyos. Hindi katawan ni Kristo, siya may-ari. Yung katawan natin, hindi tayo may-ari nun. Sabi ni Pablo, ang inyong katawan nasa Diyos. Yung basahin natin sa 6:20 ng unang Korinto. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos at ng inyong espiritu na sa Diyos. Katawan at espiritu ng isang Kristiyano ay sa Diyos. Ang katawan natin, ang ating espiritu sa Diyos. Ang iglesia sa Diyos. Si Kristo sa Diyos. Kaya ang total niyan, iglesia ng Diyos. 2 Korinto 1:1. Pakinggan nyo. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Yan ang opisyal na pangalan. Kalakip na dyan ang lahat. Iglesia ng Diyos na nasa Korinto at sa lahat ng kalakip ng mga banal na nasa buong Akaya, Asia at iba't ibang panig ng mundo. Kaya yung iglesia ng Diyos, yan ang opisyal na pangalan. Bakit? Yan ang pangalan ng may-ari Ang talagang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. 43:7 ng Isaiah. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Maliwanag na maliwanag Ang mga tinatawag sa aking pangalan, bawat tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Diyos, yaong aking nilikha, siyang gumawa nun. At sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Kaya yun sa Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Daniel 9:19. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili, o Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. For thy people and thy cities called by thy name. Ang iyong bayan, ang iyong mga tao, tinatawag sa iyong pangalan. At yan din ang paniniwala ng mga apostol. Ang opisyal na pantawag sa mga tao ng Diyos ay ang pangalan ng Diyos. 3:14 ng Efeso. Pakinggan niyo ang sabi ni Pablo. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Ayan, sabi ni Pablo, iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng Panginoong Hesukristo dahil sa Kanya kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Sambahayan sa langit, kumukuha ng pangalan sa Diyos. Sambahayan sa lupa, kumukuha ng pangalan sa Diyos. Alin ba yung sambahayan sa lupa? Unang Timoteo 3:15, kapatid na Daniel. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi. Ang bahay ng Diyos, ang sambahayan ng Diyos sa lupa ay ang iglesia. Ang tawag ng mga apostol, iglesia ng Diyos, di iglesia ni Kristo. Yung iglesia ni Kristo, wala sa Biblia yung singular nun. Plural yon, Churches of Christ. Hindi opisyal na pangalan yon. Ang lahat ng iglesia, pagsama-samahin mo sa Asia, sa Korinto, sa Bita, kung saan-saan, ang tawag mga iglesia ng Diyos. Kaya makikita mo may mga talata ng Biblia, 11 talata ang tinuturo iglesia ng Diyos. Sa kasamaan palad, hindi naintindihan yan ng mga pastor ni Manalo. Ang kanilang pinagbabatayan, sitas na hindi nila naintindihan. Sabi ka ni Kristo, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia. Ang emphasis nila,
Tatayo ko ang aking, ano ang kahulugan ng akin? Pagmamay-ari kayon. Kaya dapat, ang iglesia, ang nagtayo si Kristo, aking iglesia ni Kristo. Pilosopya yon, hindi yun ang nasa Biblia. Kasi ang nasa Biblia, nung sabihin ni Kristo, kay Pedro, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Yung salita na yon, hindi original na salita ni Kristo yon. Salita ng Ama yon, nilagay sa bibig ni Kristo. 12:49-50 ng Juan. Pakinggan nyo. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Meron ba salitang pansarili si Kristo? Ang nagsugong Ama sa akin, ang nagbigay ng utos, kung ano sasabihin ko, kung ano sasalitain ko. Kaya nung itatayo iglesia, sinabi niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Kaninong salita yun? Salita ng Ama yun. Kaya nang matupad yan, iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ni Kristo. Kasi salita ng Ama yun. Ang talagang nagtayo ang Diyos, kinasangkapan lang si Kristo. Hebreo 3:4. Pakinggan nyo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Kasama ang iglesia. Ang nagtayo ng lahat ng bahay, lahat ng bagay ay ang Diyos. Bawat bahay may nagtatayo. Maring nagtayo si Pablo, nagtayo si Pedro, nagtayo ng kung sino-sino. Pero ang kredito, ang nagtayo ng lahat ng bagay, lahat ng totoo ay ang Diyos. Kaya yung iglesia ang totoo, nagtayo nun ng Diyos. Kinasangkapan lang si Kristo nang suguin siya sa lupa. At inamin naman niya, sabi niya, pag nagsasalita ako, hindi ako nagsasalita sa sarili ko. Kaya nung sabihin niya kay Pedro, itatayo ko aking iglesia, salita ng Ama yun, na siyang talagang tagapagtayo. Kaya nung matupad, tawag ng mga apostol, hindi sila naligaw, iglesia ng Diyos. Naintindihan mo, kapatid na Antonio? Naintindihan ko po ng maliwanag. Maraming salamat po.